Alright, hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Muli ay nagkita-kita po tayo sa mga tao at mga kaluluhan na patuloy pong sumusubaybay sa mga ganitong klase ng gawain. Isang mapagpala na araw sa inyo pong lahat. Hallelujah. At ngayon po ay mapakilala lang ako si Pastor Jess Arvin Fuente Blanca at magsasalita sa araw pong ito. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat Lord. Hallelujah sa iyo pong mga salita na ngayon ay mapapakinggan po namin. Dalangin po namin ng Diyos na ito ay pumasok sa aming puso. Hallelujah, at magbunga ng mayroong paglago sa amin, Panginoon Diyos. Magbunga na may kagalakan sa amin po mga buhay. We thank you, Jesus' name. Amen, amen, amen. Okay, tawag po tayo sa ating topic, no? Ito po ay gusto ng Panginoon na magtagumpay tayo. Hallelujah, at tungkol po ito sa pagtatagumpay. Gusto ng Panginoon kasi na nagtatagumpay talaga tayo. Gusto ng Panginoon na lahat tayo ay magtagumpay. At kung mag-fail man tayo, dapat nakukuhanan natin ng aral ang kahit na anong failure. Kahit anong pagkukulang, kahit anong pagkakamali, dapat ay natututo tayo. Kasi ang nagiging problema lang, kung hindi tayo natututo sa mga pagkakamali na dumarating sa ating buhay. No? Minsan may mga pagkakamali, normal yun, no? Nagkakamali talaga tayo, no? Mga tao tayo eh. May mga pagkakamali, may pagkukulang. Pero yung hindi ka natututo sa pagkakamali, yun ang hindi normal. No? So, ang gusto ng Diyos ay natututo tayo. Hallelujah. Para mas mabilis tayo magtagumpay sa kahit anong aspeto pa ng buhay. Ito man ay mapa-physical na or papuntang spiritual, hallelujah. Ito man ay biblical or mga ordinaryong mga pamumuhay po natin. Dapat ay natututo tayo sa iba't ibang mga bagay. Okay? Hallelujah. Ang salita po ng Diyos dito natin mababasa sa Salmo chapter 20 verse 5. Sabi niya dito, sa pagtatagumpay mo, kami ay sisigaw sa kagalakan at magdiriwang na nagpupuri sa ating Diyos. Ibigay nawa ng Panginoon ang lahat mong kahilingan. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid na lahat tayo ay gusto rin naman talaga magtagumpay. Kung paanong gusto ng Diyos na magtagumpay tayo, tayo rin naman gusto talaga natin nagtatagumpay tayo. Pero may mga sikreto ng mga nagtatagumpay At kahit saang larangan, meron po yang sekreto. At may mga sekreto mga kapatid na nasa atin naman talaga. Hindi siya halos sekreto, kundi nasa atin na po yan. Kakayahan niya ng tao. No? Kagaya ng salitang pananatili. Hallelujah. Consistency. Amen. Pagtsatsaga, pagtitiis. No? Yung mga bagay na yun mga kapatid, nandyan yan sa atin pong harapan. Depende na lang kung paano natin yan ginagamit. Kasi kapag nagamit mo yan ng tama, nagamit mo yan ng maayos yung mga kakayahan na yan, mas magtatagumpay po tayo sa kahit saang aspeto ng ating pong buhay. Lalong-lalo na sa ating pong mga paglilingkod. Dito kasi sa paglilingkod mga kapatid, may mga obstacles talaga, no? May mga trials talaga, may mga testing talaga. Pero laging ang ending po niyan, tagumpay. Hindi yan kabiguan. Amen? Hallelujah. Ang kabiguan kasama sa proseso para magtagumpay po tayo. Hindi ang kabiguan ang tutulak sa ating sumuko. Kundi dapat every time na nabibigo man tayo, hallelujah, di-disappoint tayo, nakakaranas tayo ng mga hindi natin gusto na pakiramdam. The more na mayroong mga ganyang klase ng mga trial sa buhay natin, the more na dapat tayo sumusulong. The more na dapat dumidiretso po tayo. The more na hindi dapat tayo sumusuko. Kasi yun yung susi. Yun lang yung susi para mas magtagumpay po tayo. Hallelujah. Kasi si Jesus hindi rin siya sumuko. Hindi rin siya sumuko mga kapatid. Kahit nandyan pinako siya, nandyan yung sugat, nandyan yung latay, dumadanak yung kanyang dugo. Amen. Pero nakita po natin, hallelujah, mababasa natin sa Biblia, hindi po siya sumuko. Amen. Hindi niya iniwan ng cross, hindi po siya bumaba sa cross. Hallelujah, at iwanan. Amen tayo. So hindi po siya ganun mga kapatid. Instead, kaya siya nagtagumpay, hallelujah, dahil pinakita niya sa atin na nagpatuloy po siya. Amen? Hallelujah. At gusto niya na tayo rin pong lahat makaranas ng tagumpay. Sabi niya dito, sa 2 Korinto o pangalawang Korinto, chapter 2, verse 14, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Amen? Hallelujah. Tuloy po natin, ginawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Hallelujah. Saan man kami pumunta, ginagawa kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. At itong ipinalalaganap namin ay parang halimuyak
ng pabango. Amen? Dahil na kay Kristo tayo, meron na tayong sinusundan na pattern. Amen? Hindi na tayo maliligaw, hindi na tayo mahihirapan. Kasi meron na tayong sinusundan eh. May tinitingnan ka na eh. Di ba? Lahat naman, no? Kapag meron na sinusundan, meron tayong mentor, may nagtuturo sa atin, may nagsasabi sa atin. Di ba? Mabilis nating natututunan yung isang bagay. No? Parang sa pag-aaral lang yan, di ba? Na kapag nakikinig tayo doon sa nagtuturo sa atin, mas na mabilis nating naiintindihan, no, yung mga bagay-bagay na tinuturo sa atin. Ganun din naman sa mapa, 'di ba? Ngayon uso ang GPS eh. Kapag naliligaw tayo, merong GPS, merong Waze, 'di ba? Merong map, no? So kapag sinundan natin yung navigation na 'yan, nalalaman natin kung saan tayo papunta at alam din natin kung saan tayo makakarating. Amen? Ganon din po sa atin pong Panginoon Diyos. Meron na tayong sinusundan. Meron tayong modelo. Amen? Na nasa harapan lang natin, kailangan lang natin sundan yon. Amen? Para mabilis tayong magtagumpay. Hallelujah. At hindi po aalis ang Diyos sa harapan po natin. Lagi po siyang nasa harapan. Kahit nasa gitna pa tayo ng problema, lagi lang siyang nasa harapan. Nasa atin lang kung saan tayo titingin, kung saan tayo makikinig. Amen? Di ba? Nakita natin si Pedro, hallelujah, si Jesus, nandyan lang sa harapan niya. Pero ang nakita niya, itong bagyo, itong alon sa dagat, di ba? Yun yung nakita niya, kaya anong nangyari? Nagkaroon ng failure. Amen? Hallelujah. Nagkaroon ng pagbagsak, nagkaroon ng paglubog. Pero, ang pinakamaganda pa rin sa huli ay humingi pa rin siya ng tulong sa Diyos. Mga kapatid, ganun din tayo. Amen? Nandiyan sa harapan natin si Jesus, magtatagumpay tayo kapag sinundan natin. Tinignan natin kung ano ang ginagawa ni Jesus para sa atin. Kaya mga kapatid, hallelujah, kung meron man tayong failure, meron pong pananatili. Dapat mananatili tayo. Amen? Para kahit may failure, nagtatagumpay pa rin tayo. Para kahit may failure, nagpapatuloy pa rin tayo. Amen? Para kahit meron mang sablay sa atin minsan, kasi normal yun eh, di ba? May mga sablay-sablay naman tayo talaga minsan. Pero kapatid, kapag nananatili ka sa Diyos, consistent ka doon sa Kanya, magtatagumpay ka pa rin at the end of the day. Amen? Hallelujah. Kaya nga mayroon tayong dalawa dito. Una, para magtagumpay tayo, ay dapat nananatili tayo. Tanong, nananatili ka ba kay Kristo? Kapag ba meron kang problema, nag-i-stay ka ba kay God? Amen? Kapag ba meron kang pagsubok, nag-i-stay ka ba kay God? O baka kapag may pagsubok ka na, lumalayo ka kay God? Hallelujah, no? Hindi mo ginagawa yung tungkulin mo kapag meron ka ng problema. Kapag meron kayong sigalot sa bahay ninyo, hallelujah. Di ba? Kapag meron kayong hindi maganda pagkakasundo sa mga kaibigan nyo, baka umaalis ka sa Diyos. Baka pag may hindi magandang nangyayari sa business mo, ay umaalis ka sa Diyos, no? Yun po yung pangit, hindi consistent. Hallelujah, dapat consistent tayo kahit pa may mga problema, ay nananatili tayo. Kasi kapag pinanatili mo yung sarili mo sa Diyos, sa kalagayan mo sa ating pong Panginoong Diyos, hallelujah, magtatagumpay ka. Kasi alam niyo mga kapatid, yung pagsubok hindi naman nananatili yan eh. Nagbabago yan, nawawala, lumilipas. At nare-resolve na pagtatagumpayan. Kapag na-resolve mo yan, na pagtatagumpay mo, lumalakas ka, di ba, sa ibang pagsubok. Kaya kapag sinukuha mo yan, ilalis mo yung nagpapalakas sa'yo. Si Jesus po yun, Inalis mo yung dapat sinusundan mo, inalis mo yung pattern, inalis mo yung navigation na yun. Amen, na nakaturo kay Kristo. Hallelujah. Kapag inalis mo yun, mas lalo kang maliligaw, mas lalo kang mahihirapan, mas lalong lumalayo, napapatagal yung tagumpay mo. Instead na dapat, malapit ka na. No? Hallelujah. Pangalawa, ang pagtatagumpay ay sumusunod kay Kristo. Ang nagtatagumpay ay ang sumusunod kay Kristo. Ngayon mga kapatid, sumusunod ka ba kay Kristo? Amen. Sa atin pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Kung sinusunod mo yung kapatid, ikagaganda yun ng ating buhay. Kahit lifestyle, no? Kahit lifestyle po natin, gumaganda kapag sinusunod natin ang Diyos. Hallelujah. Kahit yung pananalita natin, paraan natin ng pag-iisip, lahat ng yan gumaganda kapag sinusundan natin si Kristo. Pero hindi po biglaan, mga kapatid, Ngayon mo lang nakilala si Jesus, tapos bigla nagbago ka na kagad. Walang ganun, Proseso kahit yung mga pagbabago, kahit yung pananalita, kahit yung paraan natin ng pag-iisip, unti-unti nababago yan, the more na nagpapatuloy po tayo sumusunod sa Diyos. Amen. Hallelujah. At dalangin ko po mga kapatid na manatili po tayo para sabay-sabay po tayong nagtatagumpay. Amen. Kahit maliliit na bagay, pagtatagumpayan natin. Hanggang sa mga pinakamalaking bagay na gusto nating harapin sa buhay, magtatagumpay pa rin po tayo. At hanggang sa araw na dumating si Kristo, isang napakalaking tagumpay na daranasin ng sangkatauhan. Amen. Ng mga Kristiyano sa mundong ito. Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Diyos. Binigyan na tayo ng dahilan para lalo tayong magtagumpay. Isa mapagpalang araw po
Dalangin ko po na meron po tayong natutunan sa araw pong ito para sa patuloy po nating pagtatagumpay. O Diyos, salamat po Lord sa iyo pong mga salita na napakinggan po namin. Dalangin po namin o Diyos na kumalat pa ito. Hallelujah. At marami pa pong tao Lord na malagyan ng iyo pong mga salita, Panginoon Diyos. At makasama sila sa parada ng tagumpay na iyong inilaan na para sa buhay ng bawat isa. Lord, kami ay nakatadhana para magtagumpay. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless sa bawat isa.